Keto loaf bread, pero hindi siya fluffy ha. Ang masasabi ko lang, siksik sa protina. Yung mga ingredients po kasi ginamit ko po ay mataas sa protina po. So kahit ito ay bread, ay isang source ko pa rin ng protina. Pero syempre, meat, eggs, seafoods pa rin po yung pangunahing kailangan natin. Ginamitan ko nga lang po ng bread maker. So ito yung aking bread maker. Turo ko na lang po kung paano ko siya niluto. Pero ilalagay ko rin sa comment section kung paano kung walang bread maker, pwede rin naman siya sa oven. So unahin natin yung liquid, 1 cup warm water, 3 large eggs, 1/4 melted butter, yan, 1/4 cup po 3 tablespoon po ng coconut cream or heavy cream, pwede din naman. Tapos, itong Vital Wheat Gluten ay meron po yung natural na protina, 1 cup. Almond flour, 1 cup din po. Medyo marami lang talaga ingredients. Lupin flour, 1/2 cup. Then, egg white tsaka oat fiber ay tig 1/4 cup. Parehas po silang 1/4 cup. Psyllium husk na powder. Powder po 2 teaspoon. 1 teaspoon na santan gum. At sa ating baking powder, 2 teaspoon. So after ng wet ingredients, mga dry ingredients naman, sa sweetener po natin ay ito, 1 tablespoon lang. Instant dry yeast, ang pinakahuli nyo po ilalagay, 2 and 1/4 teaspoon po nito. Yan. So after po nito, ready na po natin. Medyo matagal lang po siyang lutuin kasi kasama na po yung pagmamasa. Pinaka-ano po niya ay basic white na bread. Loaf size niya po ay 1,000 gram. Tapos light lang po. Pero na-toasted pa rin siya ha. Kahit light lang. So ayan na po. Sa first 3 minutes, pwede nyo pong anuin pa yung mga dumidikit para ma-add. First 3 minutes. Pero after nun, huwag nyo na po siyang bubuksan. Hayaan nyo na lang po siya. Kung kailangan mag-add ng water, dahan-dahan lang po. And ito na po. Pero palamigin nyo muna ng 2 oras. Pag ilalabas nyo na po, ilabas nyo na po. Then palalamigin siya ng mga 2 oras bago siya hiwain. Mas okay.